Samantala, naghahanda na ho ang MMDA para sa nalalapit na tag-ulan. At alamin ho natin ang ulat on the spot mula naman kay Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, iba't ibang mga maintenance equipment ang naririto ngayon na gagamitin ng MMDA bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, handa na ang MMDA sa paparating na tag-ulan. Mas mabilis na raw mahahakot ang mga basura, hindi gaya noong nanalasa ang bagyong Karina noong July 2024 na umabot ng 1 linggo bago naalis ang mga basura. Halimbawa, meron ditong high pressure pumps para sa mga matitigas na baragay ng mga materyales mula sa mga construction. Pati na mga mantika na naipon mula sa mga restaurant, kaya rin daw ng mga pressure pump na bugahan ng malakas na pressure ng tubig para maalis. May vacuum din na pwede makakuha ng basura kung hindi naabot ng tao. Pinondohan ng mga ito ng World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB. Habang yung mini dump truck at pressure washer pinondohan gamit ang internal fund ng MMDA. Sa kabila ng mga makabagong kagamitan, nanawagan ng MMDA sa publiko na magkaroon ng disiplina at huwag magtapon kung saan-saan dahil maaari pa rin itong maging sanhi ng flash flood, pagbaha at mga sakit. Connie, ayon sa MMDA ay tuloy-tuloy din ang kanilang mga operasyon gaya ng dredging bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Dahil umano sa selos, binugbog ang isang miyembro ng LGBTQIA+ community sa Maynila. Depensa naman ng nanakit, ginantihan lang niya ang biktima. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Katatapos lang dumalo sa binyagan ng 27 anyos na si alias Erica nang mapadaan siya sa bahaging ito ng Asuncion Market sa Tondo, Maynila linggo ng gabi. Nilapitan siya ng 26 anyos na si alias Miriam at biglang kita pa sa CCTV na kahit bumagsak na ang biktima, hindi pa rin siya tinigilan ng suspect. Ilang beses pa niyang tinadyakan sa mukha si alias Erica. Agad tumakas ang suspect. Mga sugat sa mukha ang tinamo ng biktima. Bugbog sarado rin ang katawan niya matapos namang sumemplang ang motorsiklong pinagsakyan sa kanya para dalhin sa ospital. Tingin ni alias Erica, selos ang ugat ng krimen. Ex-girlfriend daw kasi niya ang live-in partner ngayon ng suspect. Ang dinaluhan niyang binyag ay sa pamangkin daw ng kanyang dating kasintahan at posible raw ikinagalit ito ni alias Miriam. Parang magulo po kasi yung estado rin po namin tsaka yung sa kanila po. Tutuloy na lang po muna yung kaso. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ang posibilidad na nagalit ang suspect sa biktima matapos itong malaman na pinagsabay pala sila ng kanyang live-in partner. Siguro po, masasabi po natin na meron pong kasalanan po yung babae na pinag-aagawa nila. Kaya po humantong tayo sa ganung pangyayari. Under investigation po natin yung ganung anggulo din. Last December 2024, ay nagkaroon na rin po ng bugbugan po, binugbog na rin po siya nung suspect natin. At hindi ho siya nagsumbong o nagkwento sa pamilya niya. Hawak na ng mga otoridad ang suspect matapos kusang loob na magtungo sa barangay. Depensa niya, gumanti lang siya sa biktimang una raw na napak. Inakbayan ko lang po, tapos natapik ko lang yung pisngi niya ng mahina, tapos bigla niya akong sinapak. Gumanti lang ako sa labas. Maharap sa reklamong frustrated homicide ang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki sa Sambuan, Cebu tapos tagayin ng kanyang nakatatandang kapatid. Sara, ano yung ugat ng pananaga? Rafi, nagkaalitan umano ang biktima at sospek dahil sa isang social media post. Ayon sa pulisya, lumalim ang alitan ng magkapatid na humantong sa pananaga ng sospek nitong Biyernes ng gabi. Nagtamo ng sugat sa pisngi ang biktima habang tinamaan sa ulo ang kanyang kinakasama na nooy sumubok pumagitna sa magkapatid. Pareho silang nagpapagaling sa ospital. Sumuko naman ang sospek na maharap sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag. Hindi na rin nagbigay ng detalye ang pulisya kaugnay sa pinag-awayang social media post. Sa Bacolod City, sugatan din ang isang lalaki matapos saksakin ng dati naman niyang mga katrabaho.
Sa investigasyon ng pulisya, sinaksak ng 3 lalaki ang biktima sa parking lot ng kanyang pinagtatrabahuan sa Barangay Singkang Airport. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Nagpapagaling ngayon ang biktima sa bahay ng kanyang kaanak. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Naharap sa reklamong frustrated homicide ang 3 sospek na tinutugis pa rin ng mga otoridad. Tulad ng karneng baboy, nagmahal na rin po ang presyo ng ilang panggisa tulad ng kamatis at luya sa ilang pamilihan sa bansa. Sa Calbon Public Market sa Cebu City, 150 pesos kada kilo ang luya. Lampas doble po ang itinaas niyan. Ang kamatis, nasa 60 hanggang 70 pesos naman ang kada kilo. Aabot naman sa 200 pesos ang kada kilo ng luya sa Lahug Public Market. 100 pesos kada kilo naman ang kamatis. Sabi ng ilang nagtitinda, kaunti ang supply ng mga luya at kamatis kaya nagtaas sila ng presyo. Hindi lalayo yan ang presyo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, 160 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng luya. Ang kamatis naman nasa 40 hanggang 100 pesos ang kada kilo. Sinisikap ang kunin ang pahayag ng DA kaugnay sa pagtaas ng presyo ng luya at kamatis. Sa kabila ng ulang dala ng low pressure area at ITZZ, mahigit 20 lugar sa bansa ang makararanas pa rin ng matinding init at alinsangan ngayong pong Martes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan, Etxague, Isabela, Baler, Aurora at sa Kamiling, Tarlac. 43 degrees Celsius sa Batac, Ilocos Norte, Kasiguran, Aurora, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Olongapo City, Sangley Point, Cavite, Infanta, Quezon, Masbate City at sa Butuan, Agusan del Norte. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Sinait, Ilocos Sur, Bacnotan, La Union, Clark, Pampanga, San Ildefonso, Bulacan, Tanawan, Batangas, Daet, Camarines Norte, Legazpi, Albay, Pili, Camarines Sur, Iloilo City at sa Dumangas, Iloilo. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi pa rin po ng bansa ang apektado ng mainit na easterlies. Update tayo sa lagay ng panahon kung saan nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa mga pag-ulan doon. Kausapin natin sa Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Opo, nasa na po yung eksaktong location ng low pressure area na binabantayan natin na sinabayan pa ng ITCZ? Opo, actually kaninang 3 a.m. yung LPA nasa may 375 kilometers west-southwest ng Aborlan, Palawan. Although as of 8 a.m. ito ay nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ito ay nakakapagpaulan pa rin sa lugar ng Palawan. Magiging bagyo pa po ba ito? Itong low pressure area na ito ay napakababa pa rin ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ba't may mga lugar pa po na nananatili pa rin mataas yung heat index? Opo, actually nasa dry season pa rin naman po tayo. And although may mga areas pa rin naman tayo mga inuulan due to ITCZ and thunderstorm, pero nonetheless nasa dry season pa rin po tayo. Pero ito pong low pressure area, hudyat na ba ito na malapit na yung pagsisimula ng tag-ulan? At ano ba yung mga parameters na inyong tinitingnan? Opo, actually po, yung pagiging maulan, napansin nga din po natin dito sa around Metro Manila, naging maulan rin po. So nakikita po natin na possible na nga din po yung papunta na po tayo sa pagiging maulan or papunta na po tayo sa wet season. So actually, may mga parameters na po tayong tinitingnan. Mostly ang tinitingnan natin yung mga synoptic station natin na nasa may bandang west ng ating bansa. So titingnan natin yung accumulated rainfall and yung days kung tuloy-tuloy ba yung mga pagpapaulan nito. At ayun po ay titingnan na ating mga kasamang climatologists, and then after kapag na-meet na yung parameters, possible na po tayong mag-declare ng rainy season po. Ano pong asahan nating panahon dito po sa Metro Manila sa mga susunod na araw? O sa mga susunod na araw, nananatili pa nga rin po yung mainit at maalinsangang panahon, although clear.
morning until tanghali, and then pagdating ng hapon, doon nga po tumataas yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Salamat po. The countdown is on. Sa August na ang isa sa highly anticipated celebrity occasions ng taon, ang GMA Gala 2025. Ipinost na ng Sparkle GMA Artist Center kahapon ang announcement tungkol dyan sa kanilang social media accounts. 74 days to go until GMA Gala 2025. Tampok sa inaabangang gala ang ilang biggest names sa entertainment industry. Ang proceeds ng event mapupunta sa isang charitable cause. Last year, beneficiary ng proceeds ang GMA Kapuso Foundation para tulungan ang mga nasalanta ng Bagyong Karina.